Ferdinand Marcos Jr. nga inanunsyo itong arrest warrant laban kay Sara Diskaya at siyam na iba pang individual na dawit ho doon sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Samantala, ang Palasyo Malacañang kumpiyansang malalagdaan ni Pangulong Marcos ang 2026 national budget bago matapos ang taon. May buong detalye si Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglabas na ng arrest warrant ang korte laban sa 10 individual kabilang ang kontratistang si Sara Diskaya sa ugnay ng 96.5 million Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayon sa Presidente, ang mga akusado ay nahaharap sa non-bailable sa kasong graft at malversation. Si Diskaya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng National Bureau of Investigation habang 8 sa mga sangkot na opisyal ng Department of Public Works and Highways ang nagpahayag din ng intensyong sumuko. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Po akong update tungkol sa iba't ibang kaso tungkol sa flood control na mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na Ghost Flood Project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila'y makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Binigyan din ni Pangulong Marcos na simula pa lamang ito ng mas malawak na investigasyon ng gobyerno sa mga irregularidad sa mga flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ng Pangulo, tuloy-tuloy ang investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa lahat ng may mga sangkot sa iskandalo. Samantala, tiniyak din ng Pangulong Marcos na bukod sa pananagutan sa batas, sisikapin din ng gobyerno maibalik sa kaban ng bayan ang pondong nagmula sa buwis ng mamamayan. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating budget. Samantala, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng palasyo na mapipirmahan ni Pangulong Marcos ang panukalang 2026 na national budget bago matapos ang taon. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ito ay sa kabila din ng anunsyo na sa December 29, 2025 ang ratification ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Castro, ayaw ni Pangulong Marcos ng reenacted budget. Tiniyak din ng House of Representatives na walang reenacted budget at maipapasa ito sa tamang oras ang ating budget na para sa fiscal year 2026. Ayon kina Representative Micaela Swansing at Senator Sherwin Gatchalian, kapwa co-chair ng BICAM, nag-overtime ang panel upang masunod ang mga deadline at masigurong tuloy-tuloy ang operasyon at serbisyo ng gobyerno. Kumpiyansa din ang mga mambabatas na walang ibibito ang Pangulo dahil sa malapit na koordinasyon sa Department of Budget and Management at sa iba pang mga ahensya. Mula sa Malacañang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.